Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po sa Salina Espaloma at ngayon ilalahat ko ang aking nadulan para sa deep devotion na pinamagat ng Paano Lumangon sa Biblia. So, special series 4 out of 10 na ang concept is Covenant of Grace. So, ang scripture natin ngayon is Romans chapter 5 verse 15 na sinasabi, "But the gift is not like the trespass, for if the many died by the trespass of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many." Tagalog, subalit ang biyaya ng Diyos ay hindi gaya ng pagsuway. Dumating na ang kamatayan sa marami dahil sa pagsuway ng isang tao. Subalit sa pamamagitan din ng isang tao na si Jesus Cristo, dumating at sumagana sa marami ang handog ng agandahang loob ng Diyos. So, ang katuruan natin ngayon, guys, number 1, Christ is the mediator of the covenant of grace. So, meaning to say, si Kristo ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao sa bagong tipan ng biyaya. So, sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng daan patungo sa Diyos. So, ganito lang tayo, tulad ng isang abogado, di ba, na namamagitan sa isang kaso, pinagtatanggol ang kanyang kliyente. Si Kristo ganun din, ang ating tagapamagitan na nagtanggol sa atin laban sa parusa ng kasalanan. So, Christ is the mediator of the covenant of grace. Number 2, Christ's perfect obedience satisfy the standard. So, ang perfectong pagsunod ni Kristo sa kautusan ng Diyos ang naging katuparan ng hinihingi ng Diyos mula sa tao. So, tulad ng estudyante na sumagot sa perfectong examination at ibinigay ang kanyang sagot sa isang kaibigan upang ito rin ay pumasa. So, ganito rin ang ginawa ni Jesus Christ. Ibinahagi niya sa atin ang kanyang katwiran. Pero masama yun na yung bibigay mo yung sagot sa klase. So, Christ's perfect obedience satisfied the standard. And lastly, Christ offered eternal life through faith in Him. So, ang kaligtasan ay isang regalo na tanggap sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ, hindi sa mabubuting gawa. So, halimbawa, tulad ng isang taong nalulunod na inalok na isang tagapagligtas ng salbabida, hindi niya kailangan lumangoy ng mag-isa. Kailangan lang na lumapit sa tagapagligtas. So, ganun din tayo kay Jesus Christ. So, bilang application, number 1, believe that there is no other way to be saved. So, sila sabi dito na si Kristo lamang ang daan patungo sa Diyos at walang ibang paraan na kaligtasan maliban sa Kanya. So, huwag natin isipin na pagkat gumagawa tayo ng mabuti is talagang mapupunta na tayo. Well, which is wrong. Si Kristo lamang ang tanging daan patungo sa Diyos. So, believe that there is no other way to be saved. And number 2, believe that you are made perfect in Christ. So, dahil sa katuwiran ng Jesus Christ, hindi tayo nakikita ng Diyos bilang makasalanan, kundi bilang banal at matuwid. So, believe that you are made perfect in Christ. And lastly, believe that you are inherited eternal life through Christ. So, ang pangako ng buhay na walang hanggan ay isang katiyakan sa lahat na sumasampalataya kay Jesus Christ. So, believe that you inherited eternal life through Christ. So, si Kristo ang ating tagapamagitan patungo sa Panginoon Diyos at sa walang hanggan. Siya lang ang tanging daan ng kaligtasan. No? So, magtiwala tayo sa Kanya at sa Kanya tayo lumapit. So, kayo naman ako sa daily devotion na may matutunan kayo, ma-share sa iba at syempre ma-play sa ating buhay. Thank you sa pagkikilig at God bless po sa inyo lahat.